Yes po sir, kausap ko po kanina yung Chief of Police po ng Tagaytay City Police Station at according to him, ang background po ng kaso po na ito, na itong isang police po natin na namatay ay di kakilala pong broker. At inalok po siya na kung gusto po niya really po ng lupa po. At so nagkita po sila nung araw po ng insidente at kumain muna po sila. At pumunta na po doon sa lugar na yon at ito naman po ng ating pulis na kakilala ng broker ay inimbita rin po yung kaklase niyang pulis. So nagkita na po sila doon at pagpunta po nila ay nandoon na po yung sinasabing may-ari po ng lupa at ang kanyang anak. So nung pumasok po sila doon ay accordingly ay pinagbawalan po sila ng gwardiya po doon at pero pumasok pa rin po sila doon dahil kiniklaim nga po nitong na sila yung may-ari ng lupa at ipapakita sana yung binibiling lupa. Habang nandun po sila ay may dumating po na isang sasakyan na humahabot po at rider. Accordingly, again, this is according to the report po ng station po ay umaba po itong si attorney po at pinagbabaril po yung mga pulis po natin. Nakaganti po ng putok yung mga pulis po natin at tinamaan din po itong supposedly ito pong attorney po na ito ay legal counsel po itong Prime Peak Subdivision po at rider ay nagkaputukan po na nagresulta nga po sa pagkakamatay nitong dalawang pulis at yung nga pong abogado. May sa kasalukuyan po, dalawa po yung under custody po ng pulis at yung isa po ay at large dahil ito pong mga dalawang under custody at itong at large po ay meron po mga nag-execute po ng salaysay na sila rin po yung kasamang nagpaputok po doon during the incident po. Ma'am, so, meron po bang, so yung tatlong mga hinahanap, posibleng makaharap sa kaso ko? Isa na lang po sir, dalawa po yung sa nangyaring insidente po na ito, tatlo po yung patay, yung dalawang pulis po at yung isang abogado po. At immediately after the incident ay dalawa po yung nahuli po, yung pong lumalabas po na gwardiya po doon sa area at isa pa po na at large po. At lumalabas po sa investigation at ito po ay bine-verify natin na ito po maaaring isa sa mga motibo po na tinitingnan po natin na ito pong lupa na ito ay meron pong dispute between po dito sa party po na nire-represent po ng abogado at yung pong may-ari po na nagpapakilalang may-ari at sinasabing meron po siyang titulo doon po sa lupa. So yun po yung tinitingnan natin pong ang gulo po dito. Ma'am, ano po yung isinumpang reklamo sa dalawang suspect? Well, ang tinitingnan natin dyan na ang gulo na isasampa po nila ay murder po. Then direct filing na po mangyayari doon sa isang charge. Iba-file po natin dito dahil may under custody po tayong dalawa. So pagsampa po natin ng kasong 2 counts of murder po ay kasama na po doon yung at large at identify naman po yung at large po. Ma'am, saan assign yung dalawang victim? Katapos lang po nila ma'am, naka-assign pa rin po sila ma'am sa Regional Police Holding and Admin Unit po ng Calabang. So dahil kakatapos lang po nilang mag-schooling po. Ma'am, sorry, last na lang. Ginamit ko lang. Yung dalawang at large, ma'am, yung dalawang under custody, tsaka isang at large, anong connection nila ma'am doon sa dalawang pulis sa isang abogado? Konektado po sila sir doon po sa mismong subdivision dahil accordingly ay gwardiya. Pero sabi po ng COP, hindi naman po ito employed ng isang security agencies pero I understand sila po ang naatasang magbantay po doon. Ma'am, clear lang po, yung isang suspect na na-aresto is yung gwardiya po ba yan mismo doon sa subdivision? Yes po. Yes po. Actually, yung dalawa po ay lumalabas na sila po yung nag-guard po doon. At accordingly, yung isa pong na-intercept nila doon sa mismong hospital po ay accordingly, binaverify nila na sinasabi ay retired sheriff po. Ma'am, yung broker, ano po nangyari sa broker? Sila po yung, without mentioning their names, at saka po yung may-ari po ng lupa, at saka yung sila po yung tumatayo pong witness dahil nandun po sila nung mangyari po yung putukan. Okay.